Good morning everyone or magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon nag-ikot-ikot ako dito sa aking munting bonsai garden or mini bonsai garden. Tapos ah, maganda na siyang tingnan ng kaunti kasi malinis na sa tulong ng asawa ko. So habang nag-ikot ako, ito nakita ko na post ko na ito dati, then kaya naisipan ko kunin kasi naglulubunan na yung wire. Then is may sanga nga na namatay. So ganito pala yung magbonsai tayo, hindi inasahan. So ito pala bang sanga nga namatay is very important kasi siya nagka-cover doon sa vacant na space. So ito na lang ang gagawin ko ngayon at saka tapusin ko ito. Ito ang pinaka-paborito ko na ginawa because I'm making this one from the start talaga. So kung makikita ninyo, nagustuhan ko because it's very old na siya, din yung hugis niya malaki din hanggang lumiliit sa taas. So gawin ko dito is tirahan ko ito ng pressure water para matanggal itong mga mold, yung parang mga lumot, kasi yun ang dahilan na magka-problema yung pagtubo ng mga sanga ng bonsai materials mo. So we proceed now to that wild lemon there after matapos ko ito ipapump ng tubig. So punta na tayo doon. Let's go! So nandito na ako, pero instead na yung wild lemon, nakita ko ito. So kung makikita niyo is ano na itong mga dahon, itong ficus ko. So baka sana ma-survive pa ito. So ito muna na lang ang unahin ko, then ikakat ko na lang yung mga unnecessary branch dito, yung ayoko. So just hope na mabuhay pa ito. So ang gawin ko dito, hindi ito parang yung broom style ang gawin ko dito. So bali dito ang harap ko. This is area here is yung front ko. Then since wala, may pat ako doon na nakuha, pero it's not gamitin ko sa tugas bato ko. Then I'm just using this Arinola man eh. Sige, it's an Arinola na sira. For how many years ko hinihintay nga lumaki siya ng ganito kalaki, tapos mamatay lang bigla. So ito ang mangyari pag madami mo ng bonsai materials, then kulang ka sa time to asikaso, like what happening to me now. Kulang tayo sa oras. Lagay ko muna dito sa baba after ilipat ko doon sa likod. So ito na ang So this is now my wild lemon. So nanglulubunan na yung dahon. Dahon naman yung sanga. Tapos malaki na sana yung punuan. But itong area na ito is patay na. Bali 1/2 of this part sa ito na wild lemon is patay na. Tapos ang ginawa ko, itong sanga pinaangat ko lang sa taas para mayroon siyang parang effect sa taas. So itong gagawin ko for this ano na lang is i-dipulit ko ito, tanggalan ng mga tinik-tinik, kasi pag i-unwire ko ito tapos may mga tinik, madami tayong sugat.
So tanggalan ko ito ng dahon at saka tinik, then baguhin ko yung form kasi may sangang namamatay, so magagawa naman tayo ng ibang style na naman sa forma nito. So yun ang mga yung mahilig tayo sa bonsai, kung anong maisip natin na maganda para sa kaya yung gagawin natin. Tapos pag hindi naman lumabas na maganda, so ibahin naman na natin ng ibang forma. So yun ang ginagawa ko dito sa bahay. Minsan sa ginagawa ko, madisgrasya yung mga bonsai materials ko, mamatay dahil na may maraming materials na hindi pwedeng i-deplete ng dahon, like what I'm doing now with my what I'm doing before with my Eugenia. Nandun maraming sanga na mamatay ko sa tinanggalan ko ng dahon, din-deplete ko. So tanggalin ko muna itong lahat ng mga dahon at saka tinik dito, then tanggalan ko ng wiring air wire ulit. So ito yung mahirap sa wild lemon. Malapit na ako na matapos ito. Isa na lang kulang. Tapos dahan ako na gumagalaw ko, nakapasakit, sakit sa yung mga tinik pag matamaan ka. So may mga iba pa na kailangang lagyan ng wire or hindi ko na lagyan ng wire. So ito na ang wild lemon ko. Maganda na sana before, tapos binago ko, naging pangit. So binalik ko naman ulit sa forma niya. So ito ang front dito, then supposed to be may dito sa taas. Yun, namatay yung isang sanga dito sa taas, kaya naging maba dito. So ang ginawa ko, may isa ako nakita ang bagong tubo na sanga, binibend ko paakyat. Yun ang bali tip niya, yung tawag nilang canopy. Anong yung tawag yun? Basta yung sa taas. So hopefully magandang tingnan sa video. Ito ang itsura niya. Then yung front yung nandyan. So yan. So it's almost 12 o'clock na. So matagal kasi napakasakit yung yung ibang wire iniwan ko na lang, yung ibang wire tinanggal ko na. So ang gagawin ko dito, hindi na ako mag-experiment, wala na akong babaguhin. Ganito na ang forma niya kasi hindi naman ang kwan pala nito is ditong area yung may pintura. Pintura itong ginamit ko, hindi ito lime sulfur. Ang may pintura is patay na yan na wood. Bali matawag natin dripwood na yan. So ang buhay dito is dito sa baba at saka sa kaunti sa taas sa likod, kaya yung sanga ko na lang binibend ko paakyat. Yun ang ginawa ko sa likod nitong patay na kahoy. So para naman mukha siyang
So supposed to be pwede man itong putulin dito sa gitna pero is maba. So ang ginawa ko para may grow naman akong wild lemon na style. So ito ang ginawa ko. So ito na lang ang ito. So for this day ito lang muna ang ma-share ko sa inyo. Hopefully maganda tignan sa video at hopefully may mai-contribute ako sa mga baguhan pa lang na mahilig din magbubonsai katulad ko. This is for sharing na lang. Hindi ako magsabi na ito ang dapat gawin. Ang sa akin lang is nagsikap lang ako na matuto din na kahit medyo hindi pa maganda yung mga gawa ko pero nagsikap ako para naman may share ko sa mga baguhan na katulad ko na hindi din sila mahiya na mag-share sa kanilang gawa na mga bonsai o bonsai material. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye.